Isang simbahan ang tinamaan ng apoy kaya nahulog ang tipak ng semento at napitpit ang isang lalaki. Naglalakad naman si Ethan sa madilim na bayan na inatake ng isang dragon. Nakita niya ang asawa na si Olivia na lumingon at kanyang nilapitan. Pero walang ano-ano ay biglang naging abo ang babae na naglaho sa ere na parang na finger snap ni Thanos. Saka pa lumabas mula sa usok ang isang mukha ng dragon. Saka din ito hinuli si Ethan na napasigaw sa takot. Ngunit nagising si Ethan dahil bangungot lang pala ito. Niyakap niya ang asawang si Olivia. Saka din ito hinawakan ng tiyan ng babae dahil buntis pala ito. Biglang binuksan ni Luis ang pinto para sana batiin sila. Nahiya ito nang makita silang magkayakap at sinabing babalik na lang mamaya. Pero tinawag siya ng mag-asawa at pinakain sa loob ng bahay. Wala na pala itong mga magulang at parang inampon na din ng dalawang mag-asawa pero sa kabilang bahay lang natutulog. Nagpapasalamat ang bata dahil sa pag-aalaga sa kanya ng mag-asawa na hindi naman niya kamag-anak. Sinabi ni Olivia na masaya silang makasama ang bata dahil ito ang magiging kuya ng kanilang magiging baby kalaunan. Saka din tinawag ni Ethan si Luis para magpunta ng gubat dahil isang hunter si Ethan. Nakita siya ng mga mangingisda na nagchismis na maganda sana kung maging tulad na lang nila si Ethan. Habang naglalakad ang dalawa ay nakita nila ang mga sundalo na nakadestino sa bayan na iyon at umiinom ang mga ito kahit umaga pa lang. Kaya napasabi ang bata na mga tamad ang mga ito. Narinig tuloy sila ng mga umiinom at naiinis na pinatigil ang dalawa sa kabalak patulan ng bata. Kaya humingi ng patawad si Ethan. Nainis na nagyabang ang sundalo na dapat turuan ng bida si Luis. Sinabi ni Luis na umalis na lang sila kaya mas nagalit ang dalawang lasing. Mabuti na lang at dumating ang boss ng mga ito at inawat ang mga kawal at humingi ng patawad sa mga sibilyan dahil nakalimutan yata ng mga ito ang kanilang trabaho na bantayan ang mga mamamayan doon at huwag saktan. Kaya tumigil ang dalawang lasing na nakinig sa boss at pinapunta sa kanilang mga poste. Patawa-tawa ang bata na bum-elet pa kaya binatukan ito ni Ethan na humingi ng patawad kay station commander. Nagtanong si Luis na alam niyang nakalagay ang mga sundalo doon para protektahan sila sa dragon pero wala naman silang nakitang pag-atake ng isang dragon. 100 taon na daw ang nakalipas nang makakita ng isang dragon ang lolo ng station commander. At kaya sila naroon ay bilang paghahanda kung sakaling may umatake ulit na dragon. Sa gubat ay napatanong si Luis kung anong gagawin ni Ethan kung may makitang dragon. Kaya naalala ng bida ang panaginip nitong malaking peste na dragon. Sinabi ng nagyabang na Luis na kung may lalabas man na dragon ay puprotektahan sila kina Olivia. May isang deer na kumakain ng matamaan ng palaso ni Luis sa leeg. Kaya masaya ang bata dahil may maiuwi na silang pagkain. Pinatigil siyang bigla ni Ethan dahil may isang wolf na kinagat ang deer. Ayaw ni Luis na kunin ng wolf ang huli nila kaya pinatamaan niya ng palaso ang wolf pero umilag ito. Saka din umatake kay Luis na nabitiwan ng sibat pero iniligtas siya ni Ethan at itinulak ang lobo palayo. Nakita nila ang mas marami pang mga lobo na pinaligiran na sila dahil ngapak ang grupo ng mga lobo. Kaya kaagad na inutusan ng bida si Luis na tumakbo at humiling ng tulong. Nakita siya ng mga siga na sundalo at pinagtawanan pa si Luis. Pero nang sinabi ni Luis na inatake sila ng lobo ay nagseryoso ang mga ito. Saka nagmeeting ang mga sundalo doon para maghanda sa laban. Sinabi ng kanilang boss na ililigtas nila si Ethan. At masaya din ang mga sundalo na nagdamit ng bakal dahil magagawa na nila ang tunay na trabaho na pagiging sundalo. Pero habang nag-aayos sila ay biglang kumulimlim ang langit na ipinagtaka nila. Nalukuban nga ng maitim na ulap ang kalangitan nakita din ng bayan. Napapaatras si Ethan dahil sa paglusong ng mga lobo. Pero umalulong ang pack leader ng mga ito dahil sa pagdilim ng langit saka sila tumakbo na iniwan ng bida. Nagtaka din si Ethan na napatingin sa itaas. At nakita niya ang unti-unting paglabas ng isang malaking dragon na malaki ang sungay kaya natakot ang lalaki. Nakita pa niya ang dragon nang malapitan na dinaanan siya pero patungo ito sa bayan. Mabilis na pinagsusunog ng dragon ang bayan ng mga tao na hindi na nakaporma dahil sa surprise attack ng dragon. At marami sa mga tao ang natigok dahil sa pagsira ng dragon. Naghanda ang mga sundalo para kalabanin ang dumating na malaking butiki. Natatakot ang marami sa mga ito dahil alam nilang wala silang laban sa dragon. Pero matapang ang kanilang boss na sinabing mag-formation lang sila at ihanda ang mga armas. Sa utos ng commander ay nagpalipad ng mga palaso ang mga knights na tinamaan naman ng dragon pero parang toothpick lang ito sa halimaw. Tinignan sila ng dragon kaya natakot ang ilan na tumakbo. Saka pa ipinakita ng dragon ang malakas nitong buga ng apoy at binugahan ang mga knights. Mabilis ang pagtakbo ni Ethan pabalik at nakita niya ang bayan na nasusunog at nasira. Samantala ay tumakbo si Luis na mabilis na pinuntahan ang kanilang tahanan. At pagpasok nito sa bahay ay nakita si Olivia na walang malay. Nagising ito na kaagad nilapitan at tinulungan ni Luis para umalis na sila doon kaya nagpasalamat naman ang babae. Nakabalik na rin si Ethan sa bayan at sinalubong ang mga natitirang knights na kinalaban ng dragon. Nagtanong si Ethan kung nakita ng mga ito ang asawang si Olivia at si Luis, pero sinabi ng sundalo na sila lang ang natira. Sinabi ng squad leader na sumama si Ethan sa kanilang tumakas na.
Nang biglang natama ng malakas na apoy ang simbahan at napitpit ng matigas na semento ang mga knights, nakita ni na Luis ang pag-alis ng dragon na lumilipad sa itaas. At nang akala nilang ligtas na sila ay sinabi ng bata na umalis na doon. Biglang natibag ang pinagtataguan nilang bubong pero naroon na rin pala si Ethan na binuhat ang mabigat na bubong at itinapon palayo. Masaya silang makita ang isa't isa na ligtas silang lahat. At sinabi ni Luis na sisilipin lang kung naroon pa ang dragon. Akala niya kung okay na sila pero biglang sinakmal ng dragon si Luis na dinala sa ere at parang juicy chicken muffin na nginuya. Kitang-kita ito ng mag-asawa na napasigaw. Labis na nagalit si Ethan kaya hindi na nag-isip na kumuha ng espada at dumaluhong sa dragon. Pero kinalmat lang siya ng dragon kaya naitapon pabalik ang lalaki na nauntog pa sa pader. Pinagbalingan ng dragon ang natatakot na babae at walang magawa si Ethan. Saka pabinugahan ng dragon ang babae ng mainit nitong apoy na kahit metal ay kayang tunawin. Kaya napasigaw na lang ang kawawang Ethan dahil naging alikabok ang asawa na tulad ng panaginip niya. Hindi pa tapos ang dragon sa kanya dahil nagsalita ito at alam ang nararamdaman ng bida na galit sa kanya. Itinaas ng dragon ang kamay nito at gamit ang telekinesis na power ay bigla na lang binuksan ang dibdib ni Ethan. Saka unti-unting inilipad ang nagliwanag na puso ng lalaki at saka din buong nilunok ng dragon na aswang. At bago mawala ng malay si Ethan ay sinabi ng dragon na kung sisilip siya sa dilim ay sisilipin din siya ng dilim. Sa spiritual realm ay nakita ni Ethan ang babae na lumulutang sa walang hanggan. Humingi ng patawad ang babae dahil hindi nito nabigyan ng pamilya si Ethan. Sumagot ang lalaki na masaya na siyang kasama ito at ng kanilang magiging anak at ni Luis. Pero sinabi ni Olivia na mauuna na sila ni Luis at ng baby, habang lumilipad palayo. At sinabi pa nitong huwag hayaan ng lalaki na kainin siya ng kanyang labis na galit dahil magdudulot lang ito ng mas maraming hinagpis. Kahit anong sigaw ni Ethan ay wala na siyang nagawa nang umalis ang babae. Saka siya nagising sa loob ng bahay at napatanong kung anong nangyari at bakit buhay pa siya. Paglabas ng lalaki ay ipinakita ang ganap na nasira na bayan dahil sa pag-atake ng dragon. Saka din lumabas mula sa isang gilid si Hannah na nagpakilalang po ni Ethan. Sabay pakita ng nag-aapoy nitong palad. Sa mundo na pinagmulan ni Hannah ay nakita niya ang pagliliwanag ng isang bato. Kaya nilapitan niya ito at inactivate na naging portal kaya siya nakarating sa mundo ng mga tao sa pamamagitan pa rin ng isang bato. At nakita niya ang umalis na dragon. Saka din nakita ang bayan na nasusunog na iniwan ng dragon. Nagpunta siya ng bayan at doon nakita ang walang buhay na katawan ni Ethan. Kinuha niya ito at inilagay sa loob ng bahay at gamit ang magic ay nilunasan ang nawakwak na dibdib ng lalaki. Balik sa kasalukuyan ay nagpakilala nga si Hannah na po ng bida. Pero kaagad na naalala ng lalaki si Olivia na sinubukan tignan sa huling kinatatayuan nito. Tangi na ang pulse ears lang ng babae ang nakita ni Ethan. Naalala din niya ang pagkain ng dragon kay Luis kaya napasigaw na lang siya sa galit at hinagpis. Nagtanong si Ethan kung bakit buhay pa siya at hindi pinatay ng tuluyan ng dragon. Ipinaliwanag ni Hannah na isa na siyang arisen dahil sa pagkuha ng dragon sa puso niya. At ang puso na daw niya ay nakalagay sa kanyang will at tapang. Kapag may nabubuhay na arisen ay doon naman nagkakaroon dahil sa pagkuha ng dragon sulad ni Hannah kaya niya pinuntahan si Ethan para pagsilbihan. Hindi makapaniwala si Ethan at hindi naiintindihan ang nangyayari. Pero sinabi ni Hannah na ang mahalaga ay totoo siyang naroon kasama ng bida. Sinabi ni Ethan na dapat ay namatay na lang siya kasama ng pamilya. Pero narinig niya ang boses ng dragon na sinabing kung gusto ng lalaki na mabawi ang puso nito ay puntahan siya. Kaya nagalit si Ethan at sinabing ang layunin na lang niya sa buhay ay para mapatay ang dragon. Lumuhad si Hannah na sinabing ibinibigay ang serbisyo at buhay para pagsilbihan si Ethan sa kanyang layunin. Kalaunan pa kinuha ni Ethan ang mga armas at armor ng mga namatay na knights at ginamit ito. Saka din nila binigyan ng huling sulyap ang village saka din nagpatuloy sa pag-alis para hanapin ang dragon. Nanghuli sila ng pagkain kaya napatanong si Hannah kung saan ito natutunan ng bida. Sumagot ang lalaki na itinuro ito ng tatay. Inihaw nila ang ilang rabbit pagsapit ng gabi at habang kumakain ay inalok ni Ethan si Hannah na kumain dahil kailangan nitong mapalakas ang katawan. Pero tumanggi si Hannah at sinabing hindi nila kailangan ng pagkain para mabuhay. At dahil wala itong pangalan ay binigyan na rin siya ni Ethan ng pangalan kaya siya naging si Hannah. Nagustuhan naman ito ng babae. Pero biglang pinatigil ni Hannah si Ethan na kakain sana dahil may narinig. Ipinakita ang naglalakad na malaking cyclops sa kakahuyan na kanilang tahimik na sinilip mula sa mga puno. Sinundan nila ang pupuntahan ng cyclops at nakita nila ang isang batang babae na nakatali sa isang flat na bato. Hindi nag-aksaya si Ethan na nagpadaos-dos pababa sa lambak at kaagad nilapitan ang nagulat na babae. Pinagtatagpas ni Ethan ang lock ng kadena na nakatali sa babae para palayain ito habang papalapit naman ang malaking halimaw. Pagkasira ni Ethan sa lock ng kadena ay mabilis naman na pinulot ng Cyclops ang batang babae para kainin. Pero sinaksak ni Ethan ang kamay ng Cyclops na hindi sumusuko. Hindi makalaya ang bata na kakainin sana ng halimaw pero nasaktan ito dahil sa nag-aapoy na palaso na ipinatama sa kanya ni Hannah.
Sinamantala naman ito ni Ethan para mag-swing at tulungan ang batang babae na nahulog. Nang tignan ng Cyclops ang kamay nito ay wala na ang kanyang pagkain at umalis na rin ang mga bida. Pinakain ng dalawa ang batang babae na gutom na gutom. Nagtanong sila pero hindi makasagot ang babae. At kinabukasan ay sinamahan nila ang batang babae sa tahanan nila at masaya ang mga kapatid at mga magulang na makita ang anak. Pero sa loob ng bahay kalaunan ay sinabi ng tatay sa dalawang bida na inilagay ang tahanan nila sa mabigat na problema. Kaya nagtanong si Hana. Sinabi ng tatay na kinakailangan nilang magbigay ng sacrifice para sa Cyclops kada 6 na buwan para hindi nito sirain ang kanilang bayan. At dahil sa ginawa ng dalawa ay mas nagka-problema sila. Biglang may dumating na 3 lalaki na mga bully at kaagad pumasok ng bahay. Sinabi ng mga ito na narinig ang balita na umuwi ang dapat ay gagawin nilang sakripisyo. Sinabi naman ng nanay na sila yung mga kumukuha ng bata para ialay sa Cyclops. Nagtapik-tapik ang daliri ng isang siga sa mesa ng tatay ng pamilya at sinabing kailangan silang bayaran. Dahil walang magawa ay sinabi ng tatay na kunin ng mga ito ang gusto doon. Napatawa ang mga bully at kaagad na kinuha ng mga ito ang pagkain na natipon nila. At bago umalis ay sinabing hindi pa sila ligtas dahil baka babalik ulit sila sa kasanara ang pinto. Nagugutom na daw ang mga bata na nagtanong kung bakit kinuha ng iba ang pagkain nila. Sinabi ng tatay na wala na silang pagkain kaya inilabas ng bida ang mga karne ng rabbit na nahuli nila. Kalaunan pa ay kumain ng lahat at matako ang mga bata na kain ng kain kahit na alam nilang wala na nga silang pagkain. Ibinigay ng nanay ang share na para sana kay Ethan pero hindi ito kinain ng lalaki. Kaya yung mga bata ulit na selfish mag-isip ang kumuha nito. Sinabi ng tatay nilang hindi iyon magandang asal, pero dahil naiinggit ang anak na babae ay ibinigay din ng pagkain na dapat ay para sa kanya. Kaya naalala ni Ethan noong ipinaubaya ng tatay niya ang inuming tubig noong nasa dagat sila. Kahit nabitak-bitak na ang lips ng tatay. Nagpunta sila kalaunan sa mayor ng bayan na iyon at kitang-kita ang napakadaming pagkain ng mga ito sa mesa. Nagtanong ang mayor kung hindi ba gusto ng mga bida na kumain. Pero nagtanong si Ethan kung saan galing ang mga ito imbes na nagugutom ang kanyang nasasakupan. Sumagot ang mayor na bigay daw ito ng mga tao doon bilang regalo sa kanya. Saka ipinaliwanag nitong para silang masama pero kinakailangan nila itong gawin para makasurvive. Sinabi ni Hana na normal lang ang self-preservation. Kaya nagustuhan siya ng mayor na mas gusto daw ang mga pawn na walang maraming mga tanong. Ngunit naiinis si Ethan na sinabing tatapusin ang problema doon at papatayin ang Cyclops ng mag-isa. Kaya biglang napatawa ang mayor at ang mga boys nito dahil sa sinabi ng bida na inuulit-ulit pa nila. Pero paglabas ng dalawa sa malaking pinto, ay bigla din lang napatigil sa pagtawa ang mayor at mga tao nito at naging seryoso ang mga mukha. Nagtanong si Hana kung bakit pa nila sasayangin ang oras doon. Kaya ipinaliwanag ni Ethan na mga mababait na tao ang naroon pero natatakot lang kasi sila. Naalala kasi niya ang ama nang makitang ipinaubaya ng mga magulang ang kanilang pagkain para sa kanilang mga anak. Hindi daw ito maintindihan ni Hana dahil mali itong desisyon dahil mas kailangan ng katawan nila ang pagkain na iyon. Habang nakaupo ang lalaki at hinihintay ang Cyclops, ay bigla siyang napailag ng hampasin ng malaking Cyclops ang kinauupuan. Natamba ang lalaki pero agad ding nakatakbo. Pinana ni Hana ang Cyclops kaya siya ang pinagbalingan na hinampas. Pero nakailag ang babae na muling nagpalipad ng palaso pero tumalbog lang sa braso ng halimaw. Nasa tabi lang pala ang mayor at ang tauhan nito na tumatawa. Dahil sila din pala ang kumokontrol sa Cyclops na naroon. Sinasamantala ng mga ito ang pagkakataon para mabigyan ng takot ang mga tao sa halimaw. Sa ganung paraan daw nila madaling na mamanipulate ang mga tao para magawa nila ang nais sa mga ito. Saka pa nito tinawag si Ethan na magtrabaho sa kanya dahil magaling naman itong swordsman. Ngunit mas nagalit ang bida dahil sa nalaman at sinabing hindi na siya makikipag-usap pa. Naiinis kasi ito dahil nagugutom ang mga tao samantalang glutton naman ang mayor at mga kasama nito. Sinabi ng mayor na hindi kumakain ng matanda ang Cyclops dahil makunat daw ito. Pero exception sa oras na iyon si Ethan. Iwinasiwas ng Cyclops ang armas nito at naramdaman ni Ethan ang malakas na hangin. Saka pa siya nakipag-espadahan sa isang tauhan ng mayor na naroon. Kaya siya natama ng suntok ng Cyclops at naihagis na natamba. Umatake naman ang isa pang tauhan kay Hana na umilag-ilag at ginamit ang tali ng pana para masugat ang pulso ng kalaban. Sa kanya ginamit ang espada nito para labanan ng isa pa. Tinusok naman ni Ethan ang paa ng kalaban nitong napaiyak. Saka pa napitpit ng paa ng Cyclops. Nag-back-to-back sina Hana at Ethan at sinabi ni Ethan na kailangan nilang mapatamba ang halimaw. Naintindihan ito ni Hana na agad pinatamaan ng palaso ang Beastmaster na may latigo. Kaya nasaktan itong napasigaw na nakita ng Cyclops. Kaya nagwala ang halimaw na pinagsusuntok na rin pati ang mga tao na kasama sana nito. Sinamantala ni Ethan at Hana ang pagkakataon na tumakbo sa mas magandang posisyon. Samantalang pinulot ng Cyclops ang Beastmaster na ginawang parang hinimay na karne at kinain ng lalaki na lumabas pa ang isaw. Nais pulutin ng Cyclops si Ethan na nakapwesto.
Pero pinatamaan ni Hana ng naga-apoy na palaso ang paanan ng halimaw kaya ito natakot na natamba. Dahil dito ay kaagad na gumalaw si Ethan na balak sundutin ang Cyclops. Kasabay nitong pinag-apoy ni Hana ang espada ni Ethan na tumalon mula sa pwesto at buong lakas na tinusok ang nag-iisang mata ng Cyclops. Kaya ito natigok on the spot. Hindi ito inasahan ng mga tauhan ng mayor kaya sila nagsitakbuhan. Dahil sa nakita ay nagtraidor ang Judas na right hand ng mayor at sinabing hindi siya handang mamatay para sa mayor. Saka nito tinulak ang sariling boss at agad tumakas. Nasaktan naman ang nahulog na mayor na hindi makatayo dahil sa taba. Saka pa siya kaagad nilapitan ni Ethan na tinutukan ng espada. Sinabi ng bida na ang mga tao ang magpapasya ng kapalaran ng kanilang mayor. Isinuko naman nila ang mayor sa mga taong bayan pero hindi nila inasahan ang kasunod na pangyayari. Pinatay ng mga tao ang mayor na ginawang etag na karne. At kaagad nilang pinasok ang kapital para pagnakawan kahit na pinipigilan sila ng bida. Mga siraulo pala ang mga tao sa bayan na iyon na nag-agawan sa mga pagkain. Maging yung mga bata na inakala ng bida na mabait ay mga matatakaw pala na parang mga baboy na kumain. Kasama rin ng mga magulang nila. Kaya naiiyak si Ethan dahil sa nakitang resulta sa bayan na inakala niyang ginawa niya ng mabuti pero mas napasama pala. Dahil dito ay hindi na tuloy naging masarap ang pagkain niya ng karne ng rabbit. Ipinakita ang ilang mga tao na inaatake ng mga rapist na goblin. Natatakot ang isang lalaki na nagwawasawas ng armas nito. Nahuli ng mga goblin ang kasama nilang babae na hinila mula sa kabayo saka din kaagad na gustong mabengbeng chocolate. Nagpatulong ito sa asawa pero nababakla ito kahit na minamanyak na ang asawa ng mga pangit na goblin. Dumating ang bida at pinugot ang ulo ng goblin na makaka-score na sana pero napigilan pa. Nagalit ang iba na umatake pero lahat sila ay naitapon at pinatay ng bida. Isa sa mga ito ang mataas ang talon na tatagain sana si Ethan subalit nataman ito ng palason ni Hana. At hindi rin nagtagal ay natalo ang mga tumakbo ng mga goblins kaya nakahinga din ang mga kalalakihan. Agad na nagpakilala ang mga lalaking mandirigma at nagpasalamat sa tulong ng dalawang bida. Saka niyakap kaagad ni Elizabeth si Ethan na nagpasalamat dahil sa pagligtas nito sa kanya. Dahil dito ay napareact si Theo pero hindi makapagreklamo dahil alam ang mali na hindi ipinaglaban ng babae. Saka pa inutusan ng babae ang asawa na puntahan at kunin ang kanilang kabayo na ginawa naman ng under na asawa. Sinabi naman ni Simon kay Ethan na bantayan nito ang sarili mula sa babae dahil kakaiba itong mag-isip. Pero sinaway na ito ng kasamang si Balthazar. Pagsapit ng gabi ay nagkwentuhan pa ang apat na mandirigma at nalaman ng mga bida na nagmula naman sa isa pang bayan ang mga ito na inatake din ng dragon. Sinabi ng mga ito na tanging sina Theo at Elizabeth na lang ang natira mula sa bayan na ini-escortan nila patungo sa capital city. Inaya ng mga ito na samahan sila ng dalawang bida para magtungo ng capital. Pero ipinaliwanag ng bida na papunta sila sa tahanan ng dragon para patayin ito. Kaya hindi makapaniwala ang dalawa nang malaman nilang isang arisen si Ethan. Dahil buo na ang pasya ni Ethan ay sinabi ng dalawang sundalo na sasabay na lang sila sa daan pero pagdating sa isang bundok ay saka na sila maghihiwalay. Nagustuhan naman ito ni Hana dahil hindi kabisado ng bida ang lugar. At nagkasundo nga ang mga ito na mag-join forces habang naglalakad. Alam ni Ethan na napagod ang dalawang sundalo kaya sinabi niyang siya na muna ang magbabantay at pwedeng matulog ang mga ito. Na masaya nilang tinanggap, at ipinakita na hindi din tulog si Elizabeth. Nang tulog na ang lahat ay nilapitan ng babae ang nagulat na Ethan. Pero inalok ng babae ng alak si Ethan na mag-inuman daw sila. Hindi mahilig sa alak at chick si Ethan pero tinabihan pa rin siya ni Elizabeth na binilisan ng pag-inom ng wine. Sinabi nitong asawa niya si Theo na anak ng mayaman sa bayan kung saan sila nagmula. Saka pa humiga ang babae kay Ethan na para close sila. Sinabi ng babae na sikat daw siya sa mga lalaki pero nang ligawan siya ni Theo ay pinili niya ito dahil marami itong pera at magaling sa negosyo. Pero nang inatake ng dragon ng bayan ay nawala lahat ng kayamanan nito. At dahil hindi ito marunong lumaban ay sinabi ni Elizabeth na naghahanap siya ng matapang at marunong sa espada tulad ni Ethan. Sa kanilandi-landi ang lalaki na ikinikiskes ang mga siopaw sa hindi interesadong lalaki. Ayaw daw ni Elizabeth ang dalawang lalaki kanina dahil mga siga ang mga ito. Gagapangin na sana ni Elizabeth si Ethan nang dumating ang asawa nitong nagtanong. Kaya hindi nakaisa ang babae na walang paki sa pakiramdam ni Theo. Hindi masabi ni Theo ang nararamdaman pero galit ito sa ginawa ng asawa. Agad ginising ni Ethan ang lahat ng may makitang alien. Saka dumating si Hana na sinabing isa itong griffin. Kaya agad na naghanda ang mga mandirigma para sa depensa. Mula sa itaas ay mabilis ang pagdating ng griffin at hinuli ang kawawang kabayo na hindi nakalaban at ginawang pagkain at inubos sa maikling sandali. Sinabi ng mga mandirigma na sana ay mabusog ang griffin pero kulang pa nito ang pagkain. Inutusan naman kaagad ni Ethan si Theo na bantayan ng asawa. Ginamit ng griffin ang malalakas nitong mga pakpak para sana matangay ang kaharap ng mga tao. At kahit nakakatagal ang mga tao sa lakas ng paghampas ng pakpak ng griffin ay nahihirapan pa rin sila sa lakas ng hangin dulot ng pakpak.
Saka pa ito kaagad na umatake pero nakasangga ang mga tao. Dahil sa takot ay sinabi ni Elizabeth kay Theo na umalis na sila doon sabay takbo. Pero narinig na lang ng iba ang sigaw niya dahil natakot ang babae sa mga dumating pa na mga goblin rapist. Nasabi pa ni Simon na gusto talaga ng mga goblin ang mga papaya ni Elizabeth. Muling umatake ang Griffin na pinasalubungan ni Ethan ng hampas ng kanyang espada pero wala itong gaanong epekto sa halimaw. Sinasangga ng mga knights ang pagkalmat ng Griffin na hindi makapulot ng pagkain nito. Nagpatulong si Elizabeth sa iba pa. Pero sinabi ng dalawang knights na ipagtanggol ni Theo ang asawa nito dahil busy sila. Kaya napatago ang babae sa likod ni Theo. Umatake ang isang pangit na goblin na sinalubong ng pagtaga ni Theo. At aksidenteng natama ng ulo ng umatake na goblin kaya tigok ito. Dahil dito ay nakapatay si Theo ng halimaw sa unang pagkakataon. Kasabay nitong pinapalakas siya ng mga kasama para lumaban. At nagkaroon siya ng tapang para labanan ng mga goblin na pinaiikutan siya. Inilabas ni Balthazar ang magic sword nito na nagseryoso na sa laban. Pero bago pa sila makaatake sa kalaban ay lumipad na pataas ang Griffin. Tinago ni Ethan ang espada sa lalagyan. Saka din ipinakita sa ibon na handa na siyang dagitin nito na ikinatanong ng mga kasama. Mabilis nga ang pagsisid ng Griffin at sa isang iglap ay pinulot si Ethan na dinala sa himpapawid. Habang nasa area ay sinabi ni Ethan na gawin na ng babae ang dapat gawin. Kaya naghanda ito ng nagliliwanag na palaso para sana matamaan ang Griffin na hawak pa rin si Ethan. Inatake siya ng Griffin pero agad na iniligtas ni Simon na inakalang suicide ang alam ng dalawa. Dahil muling naghanda ng palaso si Hannah ay naintindihan na ni Balthazar ang balak ng mga ito. Kaya sinabi niya kay Simon na bantayan nila si Hannah. Muling lumapit ang Griffin na balak mahuli si Hannah na nakaumang pa rin ng palaso. Pero inistorbo ni Balthazar at Simon ang pag-atake ng Griffin. Kaya nagawang mapalaya ni Hannah ang palaso nitong dumami at nataman ang lumilipad ng Griffin kaya ito nasaktan. Sinamantala naman ni Ethan ang pagkakataon at sumakay sa malaking ibon at sinaksak ang likod nito kaya ito napabulusok at nahulog si Ethan. Pero nakatakas pa rin ang malakas na Griffin. Nasaktan man si Ethan dahil sa pagkakahulog pero sinabi ni Simon na mayroon itong bakal na itlog. Sa kabilang banda ay napagtagumpayan naman ni Theo na depensahan ang dangal ng kanyang asawa na gustong masungkit ng mga challengers na goblin at nagtakbuhan ang mga ito. Kaya hinangaan siya ni na Simon at Balthazar. Sinabi ni Elizabeth na taglay ni Theo ang pagiging matapang. Pero walang ano-ano na sinaksak ni Theo ang tiyan ng maganda nitong misis na nanlaki ang mata sa gulat. Sa paraan na ito ay wala na daw makakaagaw sa kanyang misis. Pero sinabi ni Elizabeth na pag-aari naman siya talaga ni Theo at hindi na nito kailangan pang patayin ang babae. Saka din ito namatay. Sinabi din ni Simon na gusto lang ng babae na maging matapang si Theo. Dahil sa narinig ay muling natauhan si Theo na naiiyak dahil sa masamang ginawa. Kaya sa huli ay nagsisi siyang pinatay ang chicks. At nang hindi na kaya ay pinatay din ito ang sarili sa pamamagitan ng pagsaksak sa leeg. Kaya namatay din siya sa tabi ng kanyang asawa na parang sila sina Romeo at Juliet. Ang bugok naman nito. Nang marating nila ang rotonda ay nagpaalam na sa isa't isa sina Balthazar at Simon kina Ethan at Hannah. Saka sila naghiwalay. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa. Saka pa sila nag-hiking para maiba naman ang makikita. Pero nagulat sila nang makita ang ilang mga bahay na naroon at napatanong kung sino ang nagtayo ng village doon. Pero nang puntahan nila ang mga nakitang kabahayan ay walang laman ng mga ito na parang ghost town. Kaya napabuntong hininga ang lalaki. Habang naglalakad ay may itinuro si Hannah na isang babaeng nag-aani ng patatas. Kinausap nila ang babae at sinabi nitong nag-alisa ng mga tao doon nang marinig ang pag-atake ng dragon sa malapit. Tama ang desisyon ng mga ito ayon kay Ethan. Pero sinabi ng babae na mayroon pa siyang mga kasama. Sinundan nila ang babae papasok sa isang makipot na lambak patungo sa isang kuweba na kanilang pinasok. Sa loob nito ay mayroon pang mga tentang nakalagay at iyon ang tirahan nila. Paghawi ng bida ng mga kurtina ay naamoy nito ang isang pamilyar na amoy. Saka nakita nila ang asawa ni Lenny na mayroong dalawang katabi na babae at nag-only round pala sila pag-alis ni Lenny. Pinaalis niyang ang mga babae nito at kinausap si Lenny na parang walang nangyari. Saka nagyosi ng maraming usok ng moss na marijuana at nagkumot para ituloy ang pagtulog. Nasasaktan si Lenny pero pinigilan nito ang sarili. Saka ipinaliwanag sa dalawang bisita na hindi ganon dati ang asawa pero nagbago ng matikman ang pinagbabawal na droga. Alam din daw ni Ethan ang epekto ng droga na iyon dahil may kababayan silang naging addict. Kada ginagamit nito ang drugs ay nagagawa niyang maging malakas maging ilang rounds sa talpakan. Dahil sa drugs ay nagagawa nitong magawa lahat ng kayang maimagine sa isip. Pero dahil dito ay napabayaan ang sarili hanggang isang araw ay natamba na lang ito at namatay. Nagkwento si Lenny na aksidente ang pagkakadiscover sa moss na drugs dahil ng ilang mga tao ang nagsindi ng apoy sa kuweba na iyon ay nag-hallucinate sila. At ng isang local boss ang nakakita nito ay naisip ang business sa pamamagitan ng droga. Kaya kinuha nito ang ilang mga alipin at pinagtrabaho doon. Estrikto ang mga tauhan ng boss na iyon noong naroon sila.
Pero nang marinig nila ang pag-atake ng dragon ay nagtakbuhan ng mga ito na kaagad ding sinundan ng iba pang villagers doon. Hindi daw makaalis doon sina Lenny dahil doon na sila naipanganak at lumaki at wala silang alam sa buhay sa labas. Kaya ang alam nila ay drugs at kamot sa pangangati ng ari-arian. Sinabi ng napakamot sa ulo na Ethan na si Lenny lang ang makakapagbago sa sarili nitong buhay. Aalis na sana sina Ethan nang sinabi ni Lenny na narinig niyang may isa pang labasan ng kuweba na iyon patungo sa kabilang bahagi ng bundok. Kinuha ni Lenny ang lampara na tinatago nilang lampara ni Yang. Kalaunan pa ay gamit na ito ng dalawang bida papasok sa mas malalim na bahagi ng kuweba. Nag-usap ang dalawa na hindi pa nila kilala si Lenny at posibleng kunwari sinabi nitong may daanan sa loob ng kuweba para mapigilan sila sa misyon na pagpatay sa dragon. O di naman kaya ay totoong nais silang tulungan ng babae para mapatay nila agad ang dragon at bumalik ang kanilang boss at pigilan ng pagiging tamad ni Yang at ng iba pang naging adik sa droga. Nakarating sila sa isa pang malawak na parte ng kuweba na may malawak na tubig. Naniniwala silang mayroong nasa kabilang bahagi dahil mayroon namang man-made bridge doon na inabutan lang ng tubig. Habang naglalakad sila ay may naramdaman si Ethan na nasa tubig pero wala nang ilawan ito. Saka biglang may nanghablat kay Ethan na nawala sa tabi ni Hana. Kaagad na nagpalabas ng fire magic si Hana na sinundan si Ethan saka din lang pumutok sa ere at inilawan ng buong grotto na iyon. Kaya tumambad sa kanya ang isang malaking hydra na 4 ang ulo. Nasa bibig ng isang ulo nito si Ethan na nakikipagpalakasan para hindi makain. Kaagad na pinagpapana ni Hana ang malaking hydra ng mga apoy nitong palaso. Kaya nasaktan ng ahas na naitapon si Ethan pabalik sa bridge. Nagtanong ang lalaki kung ano ito at sinagot ni Hana na isa itong hydra. Muling umatake ang hydra kaya napatakbo ang dalawa. Dahil maaabutan na ay sinubukang hampasin ni Ethan ng espada ang hydra pero siya ang naitapon na sinalo ni Hana at pareho silang natamba. Muling tutuklo ang malaking ahas kaya hinila ni Ethan ang kasamang babae sa gilid. Saka din matapang na muling umatake si Ethan na umilag sa isang ulo ng hydra at buong lakas na ginamit ang espada para maputol ang malaking ulo ng hydra na naputol. Sinabi ni Ethan na may 3 pang ulo. Pero agad na itinuro ni Hana ang ulo ng hydra na kaagad ding tumubo at lumabas ang bagong ulo. Hindi na sila inatake ng hydra pero gumapang ito patungo sa pinagmulan nila. Kaya alam ng mga bida na pupunta ito kina Lenny. Sinira nga ng hydra ang mga bahay-bahay na naroon. Kaagad na hinanap ni Lenny si Yang at nakita ang lalaki na nagdodroga pa rin na sinigawan. Pag-angat ng paningin ni Yang ay nakita niya ang isang ulo ng hydra na nais siyang kainin kaya siya gumapang. Sasagpangin sana siya pero itinulak siya ni Lenny kaya ito ang nahuli ng ahas at nilunok ng buo ang babae. Tigok na rin sana si Yang pero iniligtas siya ng nag-aapoy na palaso ni Hana na sinunog ang nasaktan ng mga ulo ng hydra. Muling pinasabog ni Hana ang ilan pang ulo kaya nalapitan ni Ethan si Yang at hinila ito palabas ng kuweba. Sa labas ay galit na kinwelyuhan ni Ethan si Yang at sinabing kasalanan ng Pacboy kung bakit namatay si Lenny. Sinabi ng naiinis pa rin na Ethan kay Hana na papasok sila sa kuweba para patayin ang hydra. Pero nilinaw nito kay Yang na hindi ito para kina Yang kundi ay dahil sa gabal ito sa kanilang misyon. At iniwan ng paiyak-iyak na Yang. Sa loob ay hinabol ng hydra ang dalawang tumatakbo. Pero nakikipaglaban pa rin si Ethan gamit ng espada nito. Nakailag siya pero muli lang din siyang nabangga ng malaking ulo ng ahas kaya siya nasaktan. Nagkaroon ng pagkakataon si Hana na makagamit ng fire magic at malakas na binulag ang mga ulo ng hydra na nasaktan at napaungol. Saka nakita ni Ethan ang pagkakahulog ng katawan at ulo ng malaking ahas sa tumatakbo na Hana. Nanghihinang tumayo si Ethan at nakita ang bagsak na Hana. Saka pa siya muling dinaluhong ng isa pang ulo ng hydra kaya mas nasaktan ang naitapon na Ethan. Nakita niyang handa ng kakain ng 4 na ulo ng hydra. Nang biglang sumigaw si Yang para kunin ang atensyon ng hydra. Sinabi nitong bantayan ng bida si Hana saka tumakbo na hinabol ng hydra. Tinignan ni Ethan si Hana pero hindi na ito gumagalaw. Kaya nagalit ng labi si Ethan na nag-ilaw ang mata at naging parang sore eyes na kulay red. Samantalang na-corner na ng malaking hydra si Yang na hindi na makatakbo. Kasabay nito na bigla na lang naging malakas si Ethan na tumalon ng mataas patungo sa hydra na binalak pa siyang salubungin ng isang ulo na kanyang pinagtataga. Saka din siya nagpalipat-lipat sa iba pang mga ulo at buong lakas na pinaghahati ang mga ito gamit ng espada. Kaya sa isang iglap ay sabay-sabay na nahulog ang 4 na malalaking ulo ng hydra sa harap ng bida. Patawa-tawa pa siyang parang demonyo habang naibubuhos ang kulay green na dugo ng ahas. Hindi pa siya tapos na pinagtataga ang katawan ng patay ng ahas. Hanggat nakabalik din siya sa sarili na nawala ang galit sa mata. Humingi siya ng pasensya sa inakala niyang namatay na Hana. Subalit biglang nag-ilaw ang katawan ni Hana na sinabing magkaiba sila ng mga tao. Kapag nasasaktan daw ng malubha ang mga pon, ay bigla na lang silang nagsha-shutdown para mag-heal. Nagtanong ang babae kung nasaan ang hydra. Kaso ay wala siyang maalala sa detalye pero alam niyang naroon siya. Narinig niyang ang paghuni ng tiyan ng hydra kaya binuksan nila ito gamit ng espada ng bida. At nakita nila ang katawan ni Lenny sa loob na kaagad hinila ni Yang at niyakap.
Gumalaw naman bigla ang parang natulog lang na katawan ni Lenny at nakita si Yang. Kaya naiiyak ang lalaki na humingi ng patawad dahil sa pagpapabeya sa babae saka ito niyakap. Kaya masaya naman ang babae. At napabuntong hininga na lang si Ethan. Kalaunan ay sinabi ni Lenny kay Hana na aalis sila ni Yang sa kuweba para mailayo ito sa paggamit ng droga. Saka din muling nagpatuloy sa paglalakad sa kuweba ang dalawang bida palabas sa kabilang bakana. Nakalabas naman at nakita ang malayo pa nilang pupuntahan. Saka natin tuluyan Lods dahil marami pa itong action na gusto mong makita. Pa-like naman ulit ng ating video kahit 200 likes lang para patuloy lang tayong makapag-upload ng anime recap. Maraming salamat po sa inyong panonood at samahan niyo ako sa taong ito para sa mas marami pang anime recaps Tagalog.